At muling ipinanawagan ng pamilya ni Mary Jane Veloso kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo ang pagpapalaya sa Pinay OFW na nakatulan ng bitay sa Indonesia. Sa kabila ng maraming taong lumipas, hindi pa rin umano nakukuhanan ng testimonya si Veloso hinggil sa human trafficking case laban sa mga recruiters na ng biktima sa kanya. Si Moira Encina sa detalye ng balita. Nagtungo sa Maynila mula Nueva Ecija ang mga magulang at anak ni Mary Jane Veloso. Bitbit ang kanilang mga liham ng pag-apela kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo para sa kalayaan ni Mary Jane. Si Mary Jane ay hinatulan ng parusang bitay sa Indonesia noong 2010 matapos mahulihang may bitbit na iligal na droga sa kanyang bagahe. Nataon sa kaarawan ni Mary Jane ngayong Merkules, Enero 10 ang pagpupulong sa bansa ni Pangulong Marcos at Widodo. Umapela sa dalawang presidente ang pamilya ni Mary Jane na mabigyan ng executive clemency ang kanilang mahal sa buhay. Emosyonal ang mga magulang ng Pinay dahil inosente at biktima lang nila ng human trafficking ang kanilang anak. Sana hingin na po niya yung clemency ng anak ko. Sana tama na po yung 14 na taon na naghirap yung anak ko na wala namang kasalanan. Nasira ang pamilya dahil may asawa na po yung pamilya, yung asawa niya. Kasi matagal ng panahon na hindi na nakauwi yung aking anak, ala naman siyang kasalanan. Kung meron lang sana kasalanan, hindi ako iyak na ganito, tanggap po namin. Ngayon wala po siya. Pinawagan din ang isa sa mga anak ni Mary Jane, kina Pangulong Marcos, na dinggin ang kanilang apela at ipakiusap kay Widodo na mapalaya ang kanyang nanay. Aminado si Mark Daniel na 7 taon pa lang noong makulong si Mary Jane na hindi madali na lumaki sila nang wala nag-aarugang nanay. Sana po pagbigyan nyo na po kami. Regalo nyo po kay mama po ngayong birthday po niya. Mahirap pong lumaki po na walang magulang po. Yun nga po sa pag-aaral ko pa lang po malaki na po yung epekto. Na mali po ako ng landas, wala po akong natutunan sa pag-aaral. Dinala ng abogado ng pamilya Veloso sa Malacanang ang mga sulat ng mga magulang ni Mary Jane para kina Marcos at Widodo. Umaasa sila na makakarating ito ng personal sa dalawang pangulo. Sinabi naman ng Migrante International na hindi lamang nakasalalay sa Indonesian government ang kapalaran ni Mary Jane, kundi mismong sa pamahalaan ng Pilipinas. Matatandaan na binigyan ng temporary reprieve ng Indonesia si Mary Jane noong 2015 dahil sa human trafficking case sa Pilipinas laban sa mga sinasabing recruiters nito. Noong Disyembre ay nakausap ni Mary Jane sa pamamagitan ng video call ang kanyang pamilya kung saan kinamusta nito ang lagay ng kanyang kaso. Ayon sa grupo, hindi pa rin nakukuhanan ng deposition o testimonya si Mary Jane ng gobyerno ng Pilipinas para sa trafficking case kahit wala ng mga legal na hadlang. Nababahala sila na kapag nagpalit ng bagong Pangulo ang Indonesia ay matuloy na ang hatol dito na bitay, kaya mahalagang maisulong din ni Marcos ang clemency kay Widodo. Mary Jane still remains in death row. Kahit anong araw, anong oras, pwede siyang ibalik ng Indonesian government i-schedule ang kanyang execution. No, handang-handa na daw si Mary Jane magsalita at ikwento yung kanyang nangyari. Moira Encina para sa Mata ng Agila, matatak, tapang matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.